Hello mga kugihan, so may nagtanong pala dito ng mga mami sa Darwin, no? So, nagtanong sila kung paano ko ino-organize ang pagpatuli ni Jack. So actually, way back 3 years ago, nagpunta kami sa GP namin at pinapa-refer namin si Jack dun sa public hospital. And then hanggang ngayon, wala pa kaming natanggap na balita dun sa public hospital, kung tawagan man. Hindi, ang hirap kontakin sa yung taga schedule sa operasyon sa public hospital. Then kung tatawag ka sa kanila, pupunta ka pa kahit saan sa ang departamento, ipapasa ka sa iba't ibang department. Kaya ang hirap talaga. So since wala akong pasensya, sinabihan ko si Dennis na gusto kong ipatuloy na talaga si Jack. Kasi 11 years old na siya. So imagine if we have to wait another 3 years, maging 15 or 16 na siguro na naman siya. So malaki na siya. So actually, it's not really necessary na ipatuloy dito ang mga bata or ang mga sa Australia. No, it's your choice. So sinabihan ako ng asawa ko, antayin kaya natin si Jack hanggang lumalaki-laki siya para siya na ang magde-decide na magpatuloy ba siya or hindi. Kaya sabi ko, no, ako ang mag-decide. Gusto ko ipatuli siya kasi ikaw, tuli ka naman. And then, sa amin kasi, pag hindi ka tuli doon sa amin, sa Pilipinas, pag hindi tuli, ipupuli na supot or basta, pero gusto ko talaga na ipatuli siya para malinis pa. So anyway, ang pagpa-organize ko kay Jack, may private pediatrician si Jack since baby pa siya. So itong private na pediatrician niya, siya ang nag-refer dito sa private doctor din namin na surgeon, surgeon to siya. And then pero VMO siya, galing siya sa Victoria. Magpunta lang siya dito sa Darwin I'm not sure, maybe every 3 months or I'm not really sure. Pero VMO, visiting medical officer lang talaga siya. Hindi siya naka-base lagi dito sa Darwin. So kaya nakabayad kami ng medyo mahal dahil ang nag-refer sa kanya ay private namin na pediatrician at saka yung nire-refera niya ay VMO din. So medyo mahal talaga siya. Nabayaran namin is more than $1,000. Pero hindi ko alam na kapag dito ka lang pala sa Darwin or naka-base lang ang doktor dito sa Darwin lang na surgeon, mas makalis ka pala. Kung magpunta ka sa So ang gagawin nyo, no, ito ang gagawin ko next time para kay LJ. So ang gagawin pala is magpunta lang tayo sa GP natin, maghingi tayo ng referral para ipatuloy natin yung anak natin at doon tayo magpa-refer sa private hospital. So I think may choices siguro kung sino ang surgeon na pipiliin mo. So kung makapili ka na, so yun na, i-book ka na nila, kontakin mo sila, yung surgeon na gusto mong mag-opera sa anak mo, and then kukontakin mo yun, and then i-refer na tayo doon sa private hospital at i-book na tayo. And then the good thing is mas mura pala pag dito lang sa GP mo. Pag sa GP ka lang magpapa-refer, magkuha ng referral. Kasi nasa $800, between $800 and $1,000 lang ang bayad daw sa doon sa tuli sa private hospital. So, and then I think may makuha ka pa rin dyan sa private health insurance mo. But I'm not sure kung how much ang makukuha mo dyan sa private health. Pero at least may makiklaim ka daw dyan sa private health insurance. So, sa case naman ni Jack, I'm not sure kung i-rebate ba mi doon sa nabayad namin na more than $1,000 sa tuli ni Jack, pero alam ko and it is confirmed na yung admission niya for a night, kasi na-admit siya kagabi for the whole night, and then yung procedure niya sa private hospital ay covered by our private health insurance. Kaya wala kaming binabayaran sa private hospital sa pagpa-stay at saka yung pag during his procedure, pero doon lang kami nagbayad sa private doctor niya. So, ayun lang pala guys. At least next time, may na ako, may idea. Pwede ka lang, balitin ko, pwede kang magpunta sa GP mo, maghingi ka lang ng referral para sa private hospital. Kung i-private mo yung anak mo, it's your choice. Kung i-private mo ba or i-public. Pero I'm just sharing sa case namin na wala talaga akong pasensya in terms of waiting, no? Ng mga ganyang mga procedure na gusto ko na talaga ipatuloy si Jack kasi lumalaki na si Jack eh. Kaya pinipikit na lang namin yung mahal na binabayaran namin, pero worth it naman siya talaga guys. Kaya it's your choice din kung magpa-private ka ba or kung mahaba yung pasensya mo, pwede ka sa public, libre lang. Pero yun lang, worth it naman talaga yung sa private hospital at saka ma-book ka agad. Wala nang waiting list na kasing haba ng public na up to 3 years talaga. So yun lang, may nagtanong kasi sa akin dito na taga Darwin Mommies. So I'm just sharing my yung sa mga pangyayari ni Jack. So si Jack ay nasa bahay na ngayon, na-discharge siya kaninang umaga. And then okay lang siya. Hindi nag-swollen yung part niya, and then he's happy, kumakain. Just last night lang na nahimatay lang talaga siya dahil I think wala kasi siyang kain hindi siya masyadong kumakain bago sa operation niya ba. And then syempre naka-anesthesia din siya. Hindi katulad sa Pilipinas na pwede lang ganun-ganun ang tawag dyan, yung manual na putulin lang putulin lang talaga ba agad. And then walang grabe na sa atin, pero ang daming. Kaya nga dito, ang laki ng kaibahan talaga. Dito patulogin pa yung bata, marami pang mga procedure, marami pang pero at least alam mo na safe talaga siya. So that's it, and thank you for watching.